Kunin mo. Good morning po kay Miss Veronica Torres, ang ating pag-asa weather forecaster. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am? Hello po, good morning po sa inyo, Sir Christian at Ma'am Doris, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Alright. Ngayong araw po, asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang makaka-apekto sa Mindanao at easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa ITCZ, asahan natin yung maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga chance lamang ng mga localized thunderstorm. So lahat tayong nakataas na gain warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na nai-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. At para naman ngayon sa ngayong araw, sa heat index na inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Veronica. Yes po. May katanungan lang kami ni Christian saglit, ha? Yung sinasabi mo mga localized thunderstorm, sinasabi ko nga kanina kay Christian, init-init dito sa atin sa Metro Manila, pero sa ibang parte naman, meron mga ganyang pabugso-bugsong pag-ulan. Bakit po nangyayari yan, ma'am? Usually talaga ang mga thunderstorm nangyayari kapag mainit yung panahon, kapag nagiging mabilis yung cloud development at nagiging rapid nga yung pagbuo ng mga yung mga cumulus clouds, lumalaki, nagiging CV clouds kapag marami ding source ng init at maraming nagra-rise na warm air. So, biglaan lang itong nabubuo and then biglaan din bubuhos and then mawawala na rin po. Hanggang gaano kalakas po ba na ulan ang inaasahan kapag thunderstorm? Pati yung ITCZ, nabanggit po ninyo, may area sa Mindanao na may ITCZ? Tama po. So kapag may mga localized thunderstorms, usually moderate to heavy na mga pag-ulan. And then, itong moderate to heavy na mga ulan ay pwede nating asahan na around as short as 30 minutes and as long as 2 to 3 hours. And then ito namang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, pwede itong light to moderate with at times heavy na mga ulan at posibleng maulap halos buong araw at may mga halos sunod-sunod na mga paulan po. Pero pwede magdulbay ng baha, ma'am? Yung ganyang klaseng ulan? Opo, kahit po yung localized thunderstorms, kahit sabihin natin na mabilisan lang siya, pwede ito magdulot na mga flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na hindi ganun kaganda ang drainage system. Pati na rin naman po yung ITCZ, lalo na kapag mga ilang araw na tututok yung axis sa particular na lugar, pag tuloy-tuloy yung mga pagulan ng ilang araw, pwede na maging saturated yung lupa at mag-cause nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Okay. Yung natin, ma'am, yung heat index natin sa Bulacan, Bacamon, nagkaroon ng 47. 47, tapos sa Metro Manila, bandang Pasay, 42. Yun na po ba ang pinakatodo o may ilalala pa yan? Yung sa may bandang Bulacan na na-record kahapon na 47, hindi natin nirule out yung posibilidad na mas tumaas pa yung temperatura, yung heat index na mai-record natin dahil usually ang peak kung hindi around first part ng May, although may parts din sa April na pwedeng maging pinakamataas na makuha natin na pinakamainit na temperatura. Alright. Sige po, Ma'am Veronica, maghihingi pa rin kami ng update sa inyo mayat-maya kasi kailangan nating mag-ingat lahat. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po. Kunin mo. Good morning po kay Miss Veronica Torres, ang ating pag-asa weather forecaster. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Ma'am? Hello po, good morning po sa inyo, Sir Christian at Ma'am Doris, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Alright. Ngayong araw po, asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang makaka-apekto sa Mindanao at easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa ITCZ, asahan natin yung maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gain warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na nai-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. At para naman ngayon sa ngayong araw, sa heat index na inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica, Yes po. may katanungan lang kami ni Christian saglit, ha? Yung sinasabi mo mga localized thunderstorms, sinasabi ko nga kanina kay Christian, init-init dito sa atin sa Metro Manila, pero sa ibang parte naman, meron mga ganyang pabugso-bugsong pag-ulan. Bakit po nangyayari yan, ma'am? Usually talaga ang mga thunderstorm nangyayari kapag mainit yung panahon, nagiging mabilis yung cloud development at nagiging rapid nga yung pagbuo ng mga yung mga cumulus clouds, lumalaki, nagiging CV clouds kapag marami ding source ng init at maraming nagra-rise na warm air. So, biglaan lang itong nabubuo and then biglaan din bubuhos and then mawawala na rin po. Hanggang gaano kalakas po ba na ulan ang inaasahan kapag thunderstorm? Pati yung ITCZ, nabanggit po ninyo, may area sa Mindanao na may ITCZ? Tama po. So kapag may mga localized thunderstorms, usually moderate to heavy na mga pag-ulan. And then, itong moderate to heavy na mga ulan ay pwede nating asahan na around as short as 30 minutes and as long as 2 to 3 hours. And then ito namang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, pwede itong light to moderate with at times heavy na mga ulan at posibleng maulap halos buong araw at may mga halos sunod-sunod na mga paulan po. Pero pwede magdulot ba yun ng baha, ma'am? Yung ganyang klaseng ulan? Opo, kahit po yung localized thunderstorms, kahit sabihin natin na mabilisan lang siya, pwede ito magdulot ng mga flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na hindi ganun kaganda ang drainage system. Pati na rin naman po yung ITCZ, lalo na kapag mga ilang araw na tututok yung axis sa particular na lugar, pag tuloy-tuloy yung mga pagulan na ilang araw, pwede na maging saturated yung lupa at mag-cause na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Okay. Yung natin, ma'am, yung heat index natin sa Bulacan, Bacamon, nagkaroon ng 47. 47, tapos sa Metro Manila, bandang Pasay, 42. Yun na po ba ang pinakatodo o may ilalala pa yan? Yung sa may bandang Bulacan na na-record kahapon na 47, hindi natin nirule out yung posibilidad na mas tumaas pa yung temperatura, yung heat index na ma-record natin dahil usually ang peak kung hindi around first part ng May, although may parts din sa April na pwedeng maging pinakamataas na makuha natin na pinakamainit na temperatura. Alright. Sige po, Ma'am Veronica, maghihingi pa rin kami ng update sa inyo mayat-maya kasi kailangan nating mag-ingat lahat. Maraming salamat po, Ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat din po. Yan po. Kunin mo. Good morning po kay Miss Veronica Torres, ang ating Pag-asa weather forecaster. Good morning, ma'am. Morning, Ma'am. Ma'am. Hello po, good morning po sa inyo, Sir Christian at Ma'am Doris, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Alright. Ngayong araw po, asahan natin na Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang makaka-apekto sa Mindanao at easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil sa ITCZ, asahan natin yung maulap na papawirin, mga kalat-kalat na putulan, pagkidlat at pagkulog sa Davao Region, Surigao del Sur, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan naman natin ang fair weather condition kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gain warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa at wala namang namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Update sa heat index, pinakamataas na nai-record natin kahapon ay umabot sa 47 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. At para naman ngayon sa ngayong araw,
Sa heat index na inaasahan sa Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa Quezon City naman ay 41 degrees Celsius. At yan po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Ma'am Veronica. Yes po. May katanungan lang kami ni Christian saglit, ha? Yung sinasabi mo mga localized thunderstorm, sinasabi ko nga kanina kay Christian, init-init dito sa atin sa Metro Manila, pero sa ibang parte naman, meron mga ganyang pabugso-bugsong pagulan. Bakit po nangyayari yan, ma'am? Usually talaga ang mga thunderstorm nangyayari kapag